Hello! Welcome back to our channel. For today's episode, we'll show you how to get to Osaka from Tokyo via the Shinkansen. We'll also show you the different eats and finds in Osaka and Kyoto. After hotel checkout, pumunta na kami sa Tokyo Station kasi dito sasakay ng Shinkansen. There are two options for buying tickets. One is to use the ticket machines, or two, line up to buy from the ticket counters. We chose to buy from the ticket counter kasi first time namin. Sobrang helpful ng staff. Marami kaming tanong na nasagot niya at nagbigay pa siya ng suggestions. Unreserved seats ang ticket namin kasi carry-on luggage at duffel bag lang ang dala namin. Dahil unreserved, walang specific time. Pwede ka sumakay sa susunod na darating na bullet train. Just make sure to stand in line sa cars 1 to 3. Ang tip ng employee, kung sakaling puno yung dadaan na Shinkansen, hintayin lang yung susunod kasi 6 minutes apart lang sila. Luckily, maluwag ang train, kaya nakasakay kami agad. Ito naman ang baon namin from a konbini inside the train station. We have bottle of soda, katsu sandwich na super sarap, at meron ding shrimp onigiri. Meron pang isa, tuna onigiri. Meron ding storage for drinks, charging port, at mga hooks para sa mga bags. Meron ding stops ang Shinkansen sa Shinagawa at saka sa Yokohama. Pwede ring sumakay dito, pero kung unreserved ka, mas okay kung sa Tokyo Station para sure na makakaupo ka. Sobrang cool ng Shinkansen ride. Di mo napapansin na sobrang bilis ng takbo nyo. It was raining that day, pero tingnan nyo naman, parang hindi naglaland yung mga water droplets sa bintana ng Shinkansen. And after 2 hours, na parang traffic lang sa EDSA, nandito na tayo sa Kyoto. Ito muna bago ang Osaka Station. After 15 minutes, nandito na tayo sa Shin Osaka Station. Kailangan muna mag-exit ng platform para pumunta sa kabilang train line to go to Osaka Station. Here's a nice travel tip. If you want to keep your Shinkansen ticket as a souvenir, pumunta lang kayo dun sa pinakadulo na gate. Tapos sabihin nyo, "Omochikairi." They will stamp your ticket and let you exit. Tapos, sa inyo na yung ticket nyo. For going around Osaka, pinili namin ang all-day pass para masulit. After a 5-minute walk from the station, nandito na kami sa hotel. Dito sa Osaka, Hotel My Stays din ang pinili namin. Maganda yung nakuha namin na room. Para siyang mini apartment suite. Kumpleto na. May sala, may mini kitchen, at hiwalay pa yung bedroom. Nagustuhan talaga namin dito kasi pati yung mga cabinets ang lalaki. Itong takoyaki place near the hotel ang una naming meal dito sa Osaka. Gutom na kasi kami. Ang rating, di ganong masarap. Dahil sa pagod at jet lag, nakatulog kami at nagising na ng madaling araw. Kaya nag-konbini run kami.
Sa Family Mart kami unang nagpunta kasi ito yung pinakamalapit sa hotel namin. Very spacious ang konbini na to at maraming offerings. Next, nagpunta kami sa 7-Eleven at bumili din ako ng kape para matikman at mabigyan ng rating ang 7-Eleven coffee. At ito na nga ang aming mini haul from our early morning konbini run. After another short nap, nag-ready na kami para pumunta naman sa Kyoto. Sa Osaka Station din sasakay and it takes around 40 minutes to get to Kyoto. Maganda at malaki ang Kyoto Station. Paglabas mo nga din, mararamdaman mo na yung old school vibe, ibang-iba from Tokyo. Dahil masyado pang maaga for Nishiki Market, pumunta muna kami sa katapat na mall. At sakto namang, meron silang mini bread festival. Iba't ibang mga shops ang nag-participate. Mukhang masasarap ang mga tinda nilang tinapay, di ba? After a quick snack and a short wait, nandito na kami sa next destination, ang Nishiki Market. Kailangan pumunta dito ng maaga kasi by around 10 a.m., sobrang dami na ng tao. One more tip, bago kayo pumunta dito, maghanap na kayo ng option kung saan kayo kakain. Wala kasing seating area para sa mga tindahan na nandito sa Nishiki Market. Bukod sa food, meron ding mga items for sale na pwedeng iuwi as souvenirs, gifts, or personal use. At the end of the market, meron ding small shrine that you can visit or take photos of. After an hour, ganito na karami yung mga tao. Nakahanap kami ng maliit na park near the market where we can eat. We had Mentaiko Takoyaki, which was good, Menchikatsu, which was also good for the price, soy donuts, at yung caramel pudding. Pagkatapos, naglakad na kami to our next destination. Malapit lang kasi. Ang Nintendo Store in Kyoto. Ang daming tao, pero okay lang. Meron lang naman kaming gustong i-check ng mga exclusive merch. At bumili ng maraming Nintendo Gachapon. Sa pinakataas, meron ding recreated area from the game. Sayang lang, sarado nung nagpunta kami. After securing our merch, sumakay na kami ng train to our next destination. Bumalik kami ng Tengachaya. Ito ang pinakaunang lugar na pinagstayan namin during our first ever Japan trip last 2017. Sobrang daming memories ng lugar na to for us, lalo na tong grocery sa Kanat Mall. Dito kami laging nakatambay, waiting for the food to get discounted kapag malapit na ang closing. Medyo mas maliit lang kasi ang budget namin noon. Sobrang nakakatuwa na nakabalik kami at nakapaglibot-libot ulit. Nakita din namin yung mga dati naming kinain. At syempre, binili din namin ulit. Like this octopus side dish.
Afterwards, nagpunta kami dito sa Haru to have dinner. Sobrang retro vibe ng restaurant and we've read good reviews about their karage. Ang verdict, masarap nga, medyo bitin lang. Ito ang midnight snack pagbalik sa hotel. Mas masarap pa rin yung Shine Muscat. Good morning! For day 5, naisip namin na bumili ng mga tinapay dito sa Galt Bakery. Malapit lang to sa hotel namin. At grabe, kung nakita niyo yung mga tinapay, parang masarap lahat. As usual, marami na naman kaming nabiling tinapay. Pagkatapos ng masarap na almusal, naglakad na kami at sinimulan ang pag-ikot-ikot sa Osaka. Ito kasi yung lugar na hindi pa namin masyadong napuntahan nung huli kaming nagpunta dito. Pumasok din kami sa mga konbini in search of unique finds like this Tomita Ramen na Michelin starred at itong napakaraming Muji products. Gusto rin namin subukan yung clothing line ng mga convenience stores, lalo na tong Family Mart socks which we heard were of good quality. At syempre, itong mga snacks na seasonal ang flavors. Mukhang masarap, no? Bumili din kami nitong Muji socks na collab with Lawson para masubukan. Ang isa pang good discovery, yung mga pharmacy or drugstores, meron din palang discounted shelf. Tingnan nyo naman, sobrang mura. Pagkatapos maglibot, pumunta na kami dito sa Yakiniku Gyugi. Meron silang mga wagyu na yakiniku set na mas mura pag lunchtime. Kasama sa set ang rice, soup, at small salad. Kaya sulit talaga. Dapat pala may warning. Bawal panoorin pag gutom. Kasi tingnan nyo naman, grabe ang marbling. Wagyu rib eye steak at saka choc rib ang in-order namin. Parehong masarap at parehong sobrang sulit for the price. Ang bill namin ay less than $50 at di pa kailangang mag-tip. Pagkatapos ng napakasarap na lunch, nagpunta na kami sa next destination, ang Nintendo in Osaka. May hinahanap din kasi kami ditong exclusive merch. At syempre, di namin palalampasin ang gachapon. May controllers pa kasi kami na hindi nakukuha. Kaya sana, ito na yon. Oops, pareho na naman. Isa pa. Baka sakali, ito na yon. By the way, 600 yen ang isang Nintendo gachapon. Kaya sana naman, hindi madoble. Dahil wala pa din, nag-stop na kami at pumunta na lang sa dinner place. Dito kami kakain sa Yakitori Akiyoshi. Iba't ibang chicken parts na nakastick ang pwede mong orderin. Tapos, i-grill nila for you. Ang saya kasi sa counter kami nakaupo. Mabilis lang dumating ang orders at very efficient ang staff. Masarap naman ang kinain namin, pero ito yung tipo na pag nakain mo na minsan, ay okay na, di ka na babalik. Out of curiosity, bumalik kami ng Dotonbori just to see how things have changed at kung mayroong mga bago. Pero sana pala, sa iba na lang kami pumunta kasi tingnan nyo naman, sobrang daming tao.
tao. Kaya naman, pagkatapos dito, ay bumalik na kami ng hotel. Hanggang dito na lang muna. For the next episode, we'll show you the third leg of our trip, ang pagpunta sa Hiroshima at sa Miyajima Island. Thanks again for watching. See you in the next vlog. Bye!